Hindi ka naliligaw. Hindi, nakaugalian na kasi ng ng pastor natin, no? Pagka mag-ilit siya, hindi may magpipresenta para sa kanya. At ayoko namang humarap kay Lord na mukha akong rakista. So, yearly, ganun ang nangyayari. Tapos ito, mahaba na naman ko. So, yun, salamat kay Lord kasi isa ito sa mga kaparaanan niya, no? Minsan talaga tayo, mararanasan nyo rin yan, kayo mag-alala. Na kahit ayaw nyo, kapag tutulungan kayo ng Lord, magsasalita at magsalita kayo, maniwala kayo. Kung sinabi ng Diyos na kahit bato ay kaya niyang utusan para siya purihin, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kahit anong iwas ang gawin ninyo na magpuri, magpasalamat, magsalita sa harap ng mga tao, maging sa mga kaibigan, kakilala ninyo, hindi kayo makakatakas. Dahil pag niloob ng Diyos na kayo ay magsalita para sa kanyang kaluwalhatian, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Basta pinili ka ng Diyos, binigyan ka na niya ng pagkakataon makapagsalita, magsalita ka na. Kasi baka pati yung mga bato magsalita na para sa Diyos. No? Anyway, manalangin mo tayo para gabayan tayo ng mga Espiritu sa gawain mo. Aming Diyos na makapangyarihan, dakila, banal at buhay, muli o Diyos na kami dumudulog sa iyong harapan, sa iyong paanan o Diyos, nagpapakumabaw God, at patuloy na kinikilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat sa amin, maging sa church na ito, Lord God. Patabayan, gabayan niyo kami sa aming pong gawain ito. Tanging kaalaman, karunungan lamang na mumula sa iyo, ang siya naming matanggap sa mga sandito ng Lord God. At huwag naman makita ng aking kahinahan, bagkos, Diyos ay iyong kalwalhatian, iyong kadakilaan, siyang makita ng aking mga kapatiran sa mga sandito ng Lord God. Muli, maraming salamat po, Diyos. Ito lamang po ang aking samot na langin ng pupuri. Salamat sa tanging pangalan po lamang ng aming Panginoon sa Kristo na siyang nag-iisang dakila, buhay at walang tagapagligtas. Amen. Amen. Sandali lamang po ako, no? Kasi meron pa akong appointment. Hindi po, medyo mabilis lang po ito. So, ang title natin ngayon po yung Steward of Talent o yung kung paano mamahala ang kakayanan sa talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May question lang, parang ano lang, no? Kapag ba tayo ay nakakatanggap ng regalo mula sa ating mahal sa buhay o kaibigan, ano ho ba yung ating ginagawa sa regalo? Number one, treasure, tama? Pangalawa, kung ito'y pwedeng gamitin, ginagamit natin, tama? Para makita ng taong nagregalo, wow, ginagamit niya. So nakaka-proud. May kakilala akong ganyan. Pag binibigyan, kailangan makita niyang gamit-gamit ko. No? Nagagalit pag hindi ko suot. May kakilala po ako niyan. Hindi ko na mabanggit yung pangalan. Pero yun, no? Pag nakakatanggap tayo ng regalo, dalawa lang ang po pwede natin gawin. Tatlo. Meron pa pangatlo nga pala, pero medyo ano yan. Yung una, isa-identity treasure natin. Pangalawa, gagamitin natin para makita naman ng mga tao na nagbigay sa atin na ginagamit natin, nakikinabangan natin, yung mga bagay na pinagkakalit na sa atin. Appreciation ang tawag yan. At doon naman sa treasure, ayaw natin na masira. May mga gano'n kasi, ipinipray mo, basta pinipreserve natin yung bagay na yun para hindi masira. From time to time na makikita natin yung bagay na yun, nagpapaalala sa buhay natin na mayroong isang mabuting kaibigan o kamag-anak na nagkalob sa atin ng bagay na yun. No? Huwag naman yung kotse, binigyan ka ng kotse, preserve nyo lang, gamitin nyo. No? Hindi kaya binigyan kayo ng keso, preserve nyo. Nako, lusaw yan. Ibig sabihin, ganun tayo mag-appreciate. Ang kaloob ng Banal na Espiritu, no? Iba-iba. May sabi nga, babasahin natin muli. No? Sa introduction kasi ng 1 Corinthians, chapter 12, ganito ang sinasabi ng Pablo. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Ibig sabihin, wastong kaalaman, minsan kasi, may sinabi niyang wastong kaalaman, may misleading. Kapag mayroon kayong kakaiba sa atin, personal sa atin, no? Pag meron tayong na-discover kakaiba, minsan iniisip natin, ay, mukha yatang talented, gifted. No?
At the long run, sa kakaisip natin ng Lord kung ano-anong gagawin natin, yung kung anong meron tayo, ginagamit natin for mag-present sa ibang tao, mag-create ng financial income para doon sa kung ano yung nalalaman natin. Tapos at the end of the time, sasabihin natin, "Oy, ang galing ko. Nagawa ko to. Nagkaroon ako ng ganito kasi magaling ako." Pero yung source of ng galingan, hindi mo binabanggit, hindi mo inaamal. No, yun ang kaya siya ni Pablo dito, wastong magkaroon tayo ng wastong kaalaman tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Alam ninyo, doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 2, alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ay naligaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita, which is totoo naman. Kaya't nais kong malaman niyo na walang taong pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabing ni naman na si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatubayan ng Espiritu Santo. Naniniwala po ba kayo? Imagine niyo, no? What if hindi kayo nakakilala sa Diyos? Hindi kayo tumanggap. No? Number 1, wala kayo dito. Tama? Pangalawa, ang binabanggit na pangalan na Jesus ay hindi nyo kikilalanin Panginoon. Tama? Sasabihin nyo, sino ba yan? Bakit kailangan tawagin ng Panginoon? Ang kasunod noon, syempre, susumpain nyo. Yan ang mga bagay na ginagawa kung kayo ay wala pa sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus at hindi pa kayo tumatanggap. Yun ang kaibahan ng nakakilala sa Ibe, no? Iba't iba ang mga spiritual na pagkaloob, ngunit iisa lamang ang spiritual na kaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Pinaglilingkuran, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan palalimin, no? Nandito na mismo sa text. Hindi naman po siya ganoon kalalim para may paliwanag. Doon sa mga nakakabasa, nandito na rin po yung mensahe ng text natin sa araw na ito. Na ano man yung ating ginagawa, okay, so lagi po, tama ako. Kung ano yung ginagawa namin sa church, kasi may sinasabi dito, may pastor, may leaders, may music team. May mga nagsasabi na, okay, kasi pinagkalooban kayo ng kakayang umawit, tumugtog, gawin niyo yan. Okay, kasi kayo mga leaders, pinagkalooban kayo ng kakayahan ng magsalita. Alam niyo, yung itong kakayahan na ito, galing to sa Diyos, hindi to sa akin. Kung di ako nakakapi dito, baka unti-unti na akong gumugulong, no? Sa nanghihina, sa kaba, no? Pero dahil sa kalakasan at pagkakaloob ng Diyos, siya yung nagsusustain kung bakit nakakatayo kami ni Brother Eric dito. Kasi unang-una, hindi mo talaga kami karapat-dapat na tumayo rito. Ang number 1 talaga na dapat dito, yung mga nag-aalay ng oras at panahon at buhay, katulad nila Pastor. Kaya huwag nyo rin kami tawagin Pastor. Sabi nga ni Brother Eric, no? Overacting lang kami. Acting lang. Over pa nga. So, Brother Joji lang, walang Pastor, no? Saka na kasi iba ang title ng Pastor. Malalim. Pastol. Naglaan ng buhay, ng oras, ng panahon, nagsakripisyo ng kanilang pwedeng gawin sa mundong ito, which is yung karaniwang ginagawa ng mga normal na hindi man abnormal lang mga pastor. Ibig sabihin, most of their lives ay inumol nila sa pagbabasa, sa pag-ibanghelyo, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Most of their lives ay nila sa pakakasalimuha sa mga tao na nangangailangan ng kagalingang spiritual. So kung yung iba, ang ginagawa ay nagbabar, nag-island hopping from time to time, no? Kung saan nagpupunta, kung ano-ano mga parties na pinupunta, sila hindi. So yun lang ay inaano ko na yung binigay sa kanila na talent o kakayahan ng Diyos, ng Banal Espiritu na magpaliwanag ng mensahe ng Diyos ay hindi biro. Kaya
kami, pag sinasabi ng pastor, pag sinasabi kahit bata pa yan, kahit ano pa ang edad niya, yung respeto namin nandoon kasi nga, unang-una, nilaan ang buong buhay. No? Pagtugon doon sa kalooban ng Diyos, nilaan ang buong oras ng panahon nila para sa pagtugon doon sa kalooban ng Diyos. Pinagkaloob sa kanila ng Banal na Espiritu. So iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Nariyan ang music team, nariyan ang mga leaders, nariyan ang mga iba pang mga discipleship leaders. Kung titingnan ninyo, no, titingnan natin. Excuse me, tutuyo na lang ko eh. Secretary, water please. Yun po, no, sa mga hindi po nakakaano, para mas maintindihan natin. Ang ibig sabihin po, lahat po tayo meron kanya-kanyang kakayahan, kaalaman, ilang kaloob ng Panginoon. Hindi po porke nandiyan kahit nandoon sila, ay magaling na sila at kayo hindi, at tayo hindi. Hindi porke may kumakanta rito, thank you. Parang alala ko si Alon Peter Cayetano ha. Para sa manifestation ba yun? So yun, tuloy ko lang, no? Hindi porke gano'n ang sitwasyon na nandiyan kayo nandito sila kumakanta, sumasayaw, tumutugtog. Sasabihin niyo, talented na sila. Bless sila, mas meron sila kakain ka. Hindi po. Pag ginusto ng puso ninyo na kayo po ay maglingkod, sasagot ang Banal na Espiritu pagkakalubang kayo ng kakayahang maglingkod. Sa kahit anong kaparaanan. Sa kahit maliit na kaparaanan. Napansin niyo ba yung paligid niyo? Ano napapansin natin dito? Malinis, tama. Always naka-organize lahat. Sa tingin ninyo ba, kusa nag-organize ng kusa itong church natin? Nagmamanipulate ng sarili niya? Hindi po, no? Meron dyan mga taong ginagamit, hindi nyo alam. O maaaring alam ninyo. Palakpakan natin sila. Isang paraan ng banal na spirit, banal na Espiritu Santo, kumikilos sa buhay ng mga taong yon para i-organize ang church nito. Hindi nyo sila nakikita, hindi sila lagi nandun sa harap. Most of the time, nasa likod sila, nasa labas nila. Yung mga instrument, kung bakit nagkaroon ng mga yan, sa tingin niyo, bigla na lang lumitaw yan dyan. O may biglang tumaan dyan at may ganyan. May presyo yan. Pero yung mga tao na nagbigay niya, maaaring wala rito, maaaring nandiyan pa. No? Ang tawag dyan, blessings po yan. Kung may mga taong ilang kalooban na mapagbigay. Kaya tayo nagkaroon ng ganyan. Maging ang iba pang mga instrumento na hindi nyo rin sila nakikita. May mga nasisira dito. May mga hindi nyo alam, bigla na lang na puputol ng mga linya ng kuryente. Yan, kamukha mo yan, ayos. Hindi po pwede natin iasa sa mga gumagawa na iba kasi may kontrata medyo mahal. So may mga iba dyan na ginamit ang Diyos yung kanilang kaunting kakayahan upang ma-reconstruct ng ating building. Kung kilala ninyo, alam nyo na yun. Isa sa kaparaanan ng Diyos yan. Para pakilusin ang bawat isa sa atin. Hindi lang para dito sa harap magsalita, hindi lang para tumugtog, no? Hindi lang para sumayaw. Iba't ibang kaparaanan. Pag mayroon pong handaan, pag mayroon tayong anniversary, may gatherings, may mga pagkain na lumilitaw kahit hindi tayo bring your own bowl. May mga nagpo-provide. Sino kaya yun? Yung iba kilala, yung iba hindi. Pero nagugulat lang ba kayo? Biglang may dumating dyan mga pagkain na galing kung saan loob. Okay? Wala namang catering na dumating pero bigla na lang pagtapos ng gawain, pagkain na bigla na lang, parang voltage spike. No? Makikita nyo rin mga pagkain kung saan lumalabas.
At lalo na higit sa lahat yung kailangan ng pastor, no? Kasi ang pastor talaga, yung sakripisyo nila, hindi talaga matatawaran. At kulang ang ating kakayahan sa church na ito upang ipagkaloob sa kanya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Financial, material, no? Maging support nga, spiritual, tsaka physical support, hindi natin kaya. Pero pasalamat tayo at merong mga ilan sa ating mga kapatid sa pananampalataya na merong desire sa puso nila na magkaloob personal sa ating pastor. Kilala niyo rin ba? Hindi rin. Ibig sabihin, meron tayo sa lahat ng church na ito. At meron pa akong mga hindi nabanggit na mga kumikilos at patuloy na inuutusan ng Diyos para gumawa sa kalooban ng Diyos sa gawain ng church na ito. So, i-appreciate natin ang bawat isa sa atin, no? Kasi hindi lang po pinipili ng Diyos kung sino ang pagkakalooban ng gift. Kung sino ang pagkakalooban ng talent. Hindi lang music team, hindi lang mga nagsasangkla dito, hindi lang yung mga sumasayaw. Hindi yung lagi yung nakikita on the spot. Hindi yung lagi yung nababanggit ang pangalan. Behind the scenes, sabi nga doon sa entablado, no? Sa entablado, yung mga hindi nakikita, alam kong mas maraming ginagawa kaysa doon sa nakikita nyo. Kasi sa amin, lagi nyo nakikita, siyempre, isipin nyo lagi kami ginagawa. Which sometimes, ang ginagawa nyo, nagsusupervise, nag-lead, kung kailangan na yan, kamukha mo nito, kailangan namin supportan si pastor. Pero, yung kamukha mo yung paglilin sa kapaligiran natin, pag-maintain, pati yung peace and order natin, no? Kasi, meron tayong minsan mga basher. May mga basher tayo sa paligid, no? Kailangan din natin panatilihin yung ating peace and order na dati, pag tayo nakakarinig ng hindi maganda sa ating kapaligiran, lalo na ito sa ating simbahan, nagre-react tayo kagad, tama? Pero dahil sa banal na spirito, hinahayaan ng Diyos na tayo ay magsamba kayo ng mapayapa, walang problema, ang Diyos ang kikilos. Mayroong nagtatanggol sa atin. May nagtatanggol sa gawain nito. At isa rin yun sa kaloob ng Diyos sa atin. Magpatuloy tayo hanggat malaya tayo. So sa iba't ibang mga gawain, ngunit dito sa chapter verse 6, sa iba't ibang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa niyo. Ibig sabihin, isa lang ang Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng ito. Kung bakit tayo nandito, iisa lang ang Diyos na nagkakalob nito. At iisa lang din ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita. Magsalita lang, no? Ibig sabihin, hindi mo sinasabi na marunong o ano. Basta magsalita. Kasi minsan kahit pagsasalita, kailangan ng tapang ng loob, kapal ng mukha, no? Tibay ng dibdib, kaya syempre tigas ang tuhod. Kasi medyo nakakaubos talaga rito pag nandito sa harapan. So, pero yung kaalaman, pero yung iba pa yun. Ayun, sabi na rin, ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng kayang magsalita, ng isa ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit ay isang espiritu ang nagkakaloob. Ang espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba pang mananampalataya sa Diyos o nagbibigay ng pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, pag maging ating pananampalataya, hindi tayo ang may gawa, no? Diyos pa rin ang nagtakda ng bagay na yan sa buhay natin. So hindi pa rin. Ibig sabihin talagang ang Diyos pa rin ang kumikilos sa buong pagkatao natin, spiritual at physical, maging sa ating mga desisyon. May mga pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob o mula sa Espiritu Santo, at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Pamilyar po ba tayo doon sa iisang katawan? No? Ang church ay kumakatawan sa isang katawan.
ng Panginoon sa Kristo. Ang kamay, tainga, paa, bibig, kumakatawan sa atin. Ang Panginoon ang ulo. Tapos, siyempre, tayo ang kamay, tayo ang paa. Bakit gano'n, no? Bakit nga gano'n? May nagtatanong mo ba? Sa isang katawan, bakit ba hindi pwedeng puro mata? Meron bang nakapag-isip ng gano'n? Awkward? Kaya tingnan na, no? Tao ka ba? Ay puro mata ka? Puro tainga, puro ilong, puro mata, puro paa. Awkward, no? Yan ang kabutihan ng Diyos. Tayo nilikha, hindi pare-pareho. Sa ating pagkakalikha, sa pagkakaloob ng Banal na Espiritu ng mga kaya, hindi tayo pare-pareho. Yan ang maganda. Dahil bakit? Ang kakulangan ng isa ay pupunuan ng isa. Ang kahinaan ng isa ay kalakasan ng isa. Ang hindi pagkakaunawaan ng bawat isa ay may gumigitna at yun isa kalooban ng Diyos. Anumang bagay na bumubuo sa isang katawan ay kalooban ng Diyos. May kanya-kanya tayong gawain, may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos sa ating mga puso upang ating gawin, pero iisa lamang ang ating Diyos na pinaglilingkuran at iisa lamang ang Diyos sa pinanggagalingan ng kung anong meron tayo. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi nga dito, sabi sa unang Pedro, verse 4, buuin na natin, 7 to 11 na rin. Kaya pa naman ang oras, magbasa lang naman tayo. Sabi ni Pedro, sabi dito, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Nararamdaman niyo ba? Hindi pa yan. Hindi yun. Ano lang yan? Tawag dito. Ay, wala pa sa kawit-tingin yun. Yung mga nangyayari sa paligid, wala pa yun. Ano lang yan? Kumbaga, simple pa lang. Simple lang yan. Sabi nga sa pangkaraniwan, kung kumalakad daw kayo dyan sa karsada at nalalanghap nyo ang hangin, at okay pa kayo, nakakatayo pa kayo, at nakikita nyo yung normal ang paligid. Ganyan lang yung kasimple. Yung nangyayari yung mga lindol, bagyo, maguluhan ng tao, may giyera sa labas. Okay pa yan, normal pa yan. Hindi pa yan yun. Kasi sabi nung iba sa... Yan inaano ko lang sa YouTube na sabi nila. At sabi naman ng iba, masyadong exaggerated na... Kasi may kalooban, may talent na parang prophecy, mga gano'n. Hindi yung supanan to, wala nang prophecy. May kanyang panahon ang bawat kalooban ng Diyos. May panahon na nausong mga propeta, kaya't nalalaman nila yung mga nangyayari. Pero nung pagkadating ng Panginoon sa Kristo, nagsulat ng lahat, katuparan na ibig sabihin, hihintay na pati yung kanyang pagbabalik. So malapit na ang wakas ang lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at mapanatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa kalooban. Bilang mabubuti katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, gamitin natin sa kapakinabangan ng lahat. Hindi na sarili natin. Forget ourselves. Kung tayo po ay may kakayahan, ito may hirap talagang gawin. May hirap talaga. Minado ako dito. Most of the time, pag sinabing may kakayahan ka sa ganitong bagay, uunahin mo ang iba kaysa pamilya, kaysa sarili. Parang gano'n. Tama ba yung narinig ko? Brother Georgie, uunahin ko muna ang iba sa pamilya. No? Mahirap, no? Mahirap. Pero, pag inuna nyo ang gawain ng Lord bago ang pamilya, nagiging maayos na. Ako, naranasan ko niya. Katampuhan kami ni Cathy. Pero umalis ako ng bahay kasi may practice kami. Practice ako. Pagbalik ko, okay na kami. Hindi mo na kailangan magsalita. Less effort. So, sabi ng Lord, kung talagang inulam ako, di okay na lahat, pag-uwi mo. Kaysa i-reconcile ko pa siya, ang haba pang usapin.
Matagal kasi makapag-usap minsan sa... Ang haba. Hanggang sa kung saan siya napupunta. Ang ginawa ko sa kanong bayo, practice kami practice na namin. Tugtog ako dito. Pero inalis ko na sa isip ko, hindi mo sa bayo. Tugtog ako dito. Pagbalik ko ng bahay, sabi niya mo, kumain ka na. Okay na. Di ba? Sabi sa akin ng Lord, di ba? Isa lang isang halimbawa lang. Subukan nyo rin. Hindi ko sinasabing hamunin nyo, Lord, no? Pero try in your own effort, yung ano ng puso nyo. Subukan nyo. Pagka hindi, subukan nyo ulit. Pero ang akin lang, no? May mga bagay tayo na ginagawa nung isang corner na tayo. Pero pag ino natin ng Diyos, nagpapakita ang Diyos ng nagpapakita ang Diyos ng kanyang pagbulas. Yun ang isang kakayahan at kagkakalap sa atin ng Banal na Espiritu. No? Yung palaging paglapit. Hindi rin tayo ang may ano yan eh. Hindi rin tayo ang may effort na. Ang Banal na Espiritu. So, ang sabi pa dito ni Pedro, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang pangangaral. Hindi dahil kung kanino lang galing, hindi dahil sa sabi-sabi, hindi dahil sa nakita lang, no? Bible based pa rin ang ating pinag-uusapan. Hindi yung galing lang sa kwento ng ibang tao. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Buong lakas. Kung hindi nyo pa nagagawa yun, try nyo po. Hirap na sa buhay. May mga obligasyon kayong dapat naharapin, pero kailangan ninyong gawin kung para sa Lord. Mamili ka. Minsan kailangan yung i-try yung sarili ninyo. Huwag nyo i-try ang Lord. Huwag nyo subukan ng Diyos. Subukan nyo kung anong faith o anong kaloob sa inyo ng Banal na Espiritu para masubukan nyo. Halimbawa, ano kung pagbigay kayo, no? I-try nyo. Tingnan ko nga, yung buong sweldo ko, pagbigay ko dito, try nyo lang. Pero huwag nyo sabihin na, Lord, ginawa ko hindi na. Parang ako, minsan siya sabi ko sa music team, no? Na every Saturday kasi may practice kami tsaka Sunday. Nagkakataon every Saturday and Sunday ay magandang biyahe. So, nandito ako hapon, nagtatakbuhan sila. Nagbibilang ng mga kita, ako nandito pa. Tapos matatapos kami mga balang alas 8. So, wala na yung pasero, wala na yung tao. Kaya sabi ko sa kanila, nga, dito ako, isang bumiyahe ako, bakit? Pero hindi ko siya sabi sa Lord, pupunta ako sa practice, pero ikaw lang sa akin, bahala mamaya, pagbiyahe ko. Lahat ng takbo ko, galati lahat, puro isandaan, wala na suklian. Hindi yung ginaganon. Basta Lord, dito ako, nagpa-practice ako. Lord, bibiyahe na po ako. Bless mo kayo, ingatan mo ako. Hindi ko naman po pwede sabihin na lahat ng pasahero ko di ba? Bigyan ako ng 500, para ma-cope up mo lahat, pati yung boundaries mo, yung gagamit mo sa kanyang bukasan, yung pambaon ng mga anak mo. So hindi ko ba na-compromise, hindi ko siya hinahangin. Basta kung ano dumating, sige lang. Kung wala, di okay lang din. Alam mo, maglupasay ako. Diba? Sa kanya lahat kasi nanggagaling yun eh. Yung lakas, sabi nga natin, no, yung ibang mga patir natin, mabuti tayo. Ang problema lang natin, yung yan. Financial, yung ano ba yan? Kuryente, tubig, mga ganon. Sa iba, ang problema nila na yun, bitak-bitak ang lupa. Pero hindi ko sinasabing mapalad tayo. Hindi ko sinasabing sumpa sila. No? Ang sinasabi lang natin, no, hindi ko pwede sabihin mas mabuti tayo doon. Panalangin natin sila. Ang sinasabi lang natin, no, maaaring kasing tulad ng pagkabitak-bitak ng lupa ng ibang lugar, yung sitwasyon na kinilalagay natin. Hindi lang nakikita. Maaaring basag-basag ka rin ngayon. Tama? Maaaring basag-basag ang bagay sa atin. Broken. Pero hindi nakikita. Mahirap yun. Wala nakakakita. Malibang ikaw ang magsabi. So,
Ang atin lang, kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, at pinagkalubat tayo ng Banal na Espiritu, ng isang bagay na po pwede natin gawin sa buong buhay natin, ay kung ano man ang nasa loob mo, na po pwede mong magamit. Anong talento yan? Ano bang hindi pa na-discover na talent yan? Kayo ang mag-discover, gawin nyo para sa ikaw luluhatin ito. Hindi yung huwag itago. Kung kayo ay broken, sabihin nyo sa kapatiran nyo. Alam nyo kung bakit po? May problema minsan, tayo broken, pag sinasabi na sa kapatiran, hindi mo alam, yung palang isang kapatiran natin, ganoon din para sa sitwasyon. Tama? Mag-open din siya. Hanggang sa dumadating yung point na nagkakaroon kayo ng palitan na ng sitwasyon. Mararamdaman na lang natin na gumagana yung ating kalalagayan. No? Yung pagka-broken pala natin, kailangan na pala natin mayroong mapag-sharean. At meron din tayo makuha na advice mula doon sa lecture natin. Or, isa na vice versa. Palitan. No? Isang ano rin yan, isang kakayahan din yan na mag-open up ng saloobin sa kapatiran. At bilang tagatanggap naman, ito pa isa pa ito. Minsan kasi hindi natin napapansin yung pinagsabihan ng problema, absorber kung tawagin, tama po ba? Yung absorber na pinagsabihan ng problemang yon, nakakapagbigay siya ng magandang advice doon sa tao na merong problema. Nagigess niyo? Nagigess mo siya sabi ko? Yung taong nag-share ng problem, is a gift. Bakit? Kasi hindi lang naman siya may kalagayan sa ganong klaseng problema. Marami. Hindi lang nalalaman kasi wala pang nag-open up. Pero pag once may nag-open up na, tama? Yung iba, parehas pala kami ng sitwasyon. Okay. Hindi pala ako nag-iisa. At mula doon sa pinagsabihan, nag-advise. Buti na lang nasabi niya yan. May nag-advise. Nagigess niyo ba? Nagigess niyo? So yun ang sinasabi natin. No? Kahit maliliit na bagay, kaloob po ng Banal na Espiritu yan. Hindi lang po yung mga nakikita, hindi music, hindi leaders, hindi kumakanta, hindi sumasayaw, hindi yung lagi nyo nakikita dito. Kami, lagi na kami nakikita, pero hindi nakikita. Meron ilan nila sa inyo. Meron nagugulumihan ng isang kapatiran, pupuntahan ng isang kapatiran, pagpapaliwanagin, bibigyan ng Word of God, ikaw comfort, share. Meron po. Subukan nyo, problema kayo, may pupunta sa inyo. May pupunta sa inyong kapatiran. Naniniwala ba kayo? Kasi subukan nyo na pag ilang araw lang hindi kayo makita sa church, pupuntahan na kayo, lulusubin na kayo. Maganda na kayo ng pagkain nyo. No. Sabi din po dito sa Roma 12, verse 6 to 8, tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Alam naman natin siguro kung nasaan tayo. No? Pero ang pananampalataya, ako sa pakiramdam ko, walang sukatan Basta tayo ay nananampalataya na iisang Diyos at nariyan lagi ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin. The sky is the limit talaga. No? Hindi sukatin. Kasi kung ang Diyos walang sukatan, bakit pa susukatin yung ating pananampalataya? Siya ang basihan natin ng pananampalataya. Tama? So, ayon sa ating sukat lang. Pero ang sukat ng Diyos ay walang hanggan. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. So, nabanggit ko na kanina, no? Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ito ng buong galak. So lahat ng kaloob ng Diyos, basta't gagawin natin ng tao sa puso, buo sa ating kalooban, hindi yung po-kontra. Hindi yung ako, kasi dalawa ko ni Brother Eric. No? Si Brother Eric, nung time na sinabing mag-alis si Pastor, magbabakasyon, sabi din Pastor sa amin,
O sino ang unang ligo? Sino ang pangalawang ligo? Hindi kami kumikibo yung brother Eric. So saan ako tumitingin? Ano ang ginagawa ko? Kasi yung brother Eric na nararamdaman ko na ito yung brother. Siguro titingnan niyo yung schedule niya, no? Aga sa mamaya, ako na lang po sa unang linggo. Ako sa pangalawa. Wala rin kayo, siyempre. Sa pangalawa na ako. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin, no? Si brother Eric, ang attitude niya is, yun nga, willing to be number one, to be first. Ako naman kasi, ang willing ko talaga, to be at the back. Kung ano lang ang pwede ko magawa, yun lang ako. Kasi wala akong kaihan tagad dyan sa harap. Kung pagsalo ang kailangan, magsasalo ako, pero ako yung nasa harap, parang ko. May ganun eh, di ba? Yun ang gift eh. Halimbawa, part-time, nandito lahat. O kahit sa mga gawain sa labas. Mas gusto ko na nakikita ko yung mga bawat isa, yung kilos ng mga bata, yung kilos ng bawat isa na kung saan napunta. Halimbawa, may swimming. Ang lagi ko tinitingnan, swimming pool, baka umaya meron nang sumisikot ng tulog, nagkakasaya mo tayo dito. So, ganun ako. Meron namang iba na tumututok sa pangangailangan ng kapatiran. So, ganun eh. Ganun ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Minsan kahit hindi, obserbahan ninyo, kahit hindi na nag-uusap-usap yung mga leaders. Kung saan-saan pumapwesto yan pagdating sa mga gawain. May gawain tayo dito sa sa langkan. Minsan hindi na nag-uusap yan. Ikaw na bahala sa ganito, ikaw na bahala sa ganyan. Wala namang ganun eh. Kahit tanungin nyo yung aming director, direct. Kahit tanungin nyo yung aming pong director, hindi po nagsasabi yan na, Brad, Brad, although meron kaming pinag-uusapan dito na sino magpo-provide nga, dito. Pero sa pangkalahatang gawain, wala pong nagsasabi na, kayo bahala sa ganito, kayo bahala sa ganyan. No? Pero magugulat na lang kayo, nagiging smooth, maayos ang takbo. May tumitingin ng mga gadget. Pagdating doon sa venue, may tumitingin ng pangangailangan ng bawat isa. May tumitingin doon sa alam namin na mga fragile na mga nilalang, ng mga kapatiran natin. Nariyan nyo, may bigla na lang inaatake. May asthma, no? Minsan pag nasusupport, yun ang mga inaalayan namin. Yun kami na mga nasa paligid. So yun yung namin. So ibig sabihin, meron din kayong ganyan. Once na yung willingness ninyo na magpagamit sa kalooban ng Lord, kahit nandoon kayo sa anumang mga sitwasyon, nagiging observer kayo, nagiging palamatsyag kayo sa paligid. No? Nagpe-praise kayo, nagiging pagmatsyag kayo. Hindi yung lagi lang kayo naka-observe sa paligid. No? Mag-praise kayo, manalangin kayo, itutok nyo ang isip nyo sa kalooban ng Diyos. Para hindi naaagaw yung pagsamba, hindi naaagaw para obserban yung patiran ninyo. Hayaan yung ang banal na Espiritu ang pumilos sa buhay ninyo. So application natin, no? Una, maglingkod ayon sa sukat ng pananampalataya. Kinuha natin doon sa Roma. Maglingkod ayon sa sukat ng pananampalataya kung ano ang kaya nating gawin para sa ating kapatiran sa ikakaluwalhati ng Panginoon at ng ating Diyos. Ay gawin natin ng buong puso. Kung ano man ang sa tingin ninyong kaloob na kinakalob sa inyo ng Diyos, gawin natin ng buong puso, buong lakas. Kasi doon lang manggagaling yun eh. Yung totoong pananampalataya at totoong pagsamba, doon lang manggagaling sa paggamit natin ng buong lakas. Hindi yung parting time. May kantang gano'n, no? Hindi part-time. Hindi kung ano lang yung available yung oras. Hindi kung ano yung natitira nating oras. Hindi yung kung, ito lang ang kaya ko. Walang gano'n. Buong lakas. Ano pang sabi ito? Maglingkod ng, maglingkod ng may kagalakan. Buong lakas. Buong kagalakan. Buong lakas, all your might. Buong kagalakan with all your happiness. Kung ano man, with all your joy. Kung ano man, sa tingin nyo na po pwede magpasaya sa inyo, gawin ninyo. Basta't sa ikaluwalhati ng gawain nito. Sa ikaluwalhati ng Diyos. Hindi ng kapatiran, no? Ng Diyos.
Kasi ang kapatiran, hindi natin mabibigis yan. Bigyan mo ng ganito. Pula. Bigyan mo ng ganyan. Pero pares, yun. Pero pag ang Diyos ang kumilos, tandaan natin na wala kang gana yan. Limitado lang ang kayang pagkaloob sa atin ng ating mga kapatid. Sa ikatlo, maglingkod sa isang Diyos na siyang may likha ng sangkalahatan, maging anumang ipinagkatiwala sa ating kakayahan. Maglingkod sa isang Diyos. Tayo mula nung nakakilala sa Panginoon, wala nang tayo tumanggap. Hindi na tayo naniniwala o hindi na tayo lumalapit sa mga bato o kung anumang mga imahe na ginawa. No? At naniniwala tayo sa direct relationship natin sa Panginoon. So mula doon, tingnan natin kung wag sanang ma-mislead, no, na mas magaling tayo sa hindi po. Ito yung kaparaanan ng Diyos para mabuksan ng ating mga puso at isip. Ito yung kaparaanan ng Diyos para magkaroon tayo ng direktang relationship sa Kanya at hindi para gumamit ng kung ano-ano mga material na ginawa lamang ng tao. So, sabi nga doon, no, may introduction si Paul bago binasa ni Brother Joe yung verse. Mga kapatid, ito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wasong kaalaman. Alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman yon na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So yun lang po ang sinasabi ko. Para hindi magkaroon misconception, yung ibang mga nakikinig natin dyan, meron pala tayo nakalive, no? Hindi magkaroon misconception doon sa sinasabi ko. Nandito po sa Bible to. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 hanggang 3. So yun lamang po ang masasabi ko at yun lamang po ang aking inara at sabi, hindi naman po kasi ganun ka ang tali kasi everyday naman meron po tayong ginagawa sa buhay natin. Kahit sa ating pong sisikap para sa ating pamilya ay isa ring talento yan. Kasi kung hindi talentong kaloob ng Diyos yan, pinababayaan niya na yung mga pamilya niya. Malamang, hindi na kayo kumikilos, bahala na kayo dyan. So hindi yun. Diyos at ang mga Espiritu pa rin kumikilos para buhayin natin ating mga pamilya, ilapit natin sa Diyos, ilapit na natin ang ating mga kapatid, anak, magulang sa ating Panginoon Diyos. At talento rin na ipinagkaloob ng Diyos. Tuwing itong maigawa ay yan ang bili ko kayo. Yan ay mandato ng Banal na Espiritu. At hindi yan nang dahil lang sa kagustuhan niyo. Kasi kung yan ay kagustuhan niyo lamang, at kagustuhan lamang ng ilan sa inyo, kailangan. Tawag ito, sabi ni Pastor nung nakaraan, requirements every Sunday magsisimba. Kung yan ay requirements lamang, maniwala po kayo sa akin. Hindi po tayo dadami ng ganyan. At hindi po kayo every Sunday sa loob ng 18 years. 18 years na ba tayo? Yes. At hindi sa every Sunday ng 18 years ay makatatagal tayo dito. Yan ay regalo ng Banal na Espiritu. Na tayo ay magpatuloy sa ating pananambahan nito, sa gawain nito. Na tayo ay magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Ayan, natungayan po natin ang magandang mensahe na ibinahagi sa atin ng Diyos at yun nga po ang ating